Oy, Pilipinas, nandiyan na pala kayo. Magandang araw po sa mga nakikinig po sa atin, saan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 20, 2024. 5 araw lang po ay Pasko na. At gustong makakuha ng regalo. Itong kampo ni Digong, gusto ata ng maagang regalo. Pinalulutang nila ngayon na dapat daw po wag kasuhan itong si Digong dahil meron daw po itong presidential immunity. Wow, sana all. Pero ba yan? Siya pa ba ang presidente ngayon? Kasi pag presidente ka, may immunity ka bawal ka kasuhan. Pero ibang usapin na kapag dati kang presidente. Hindi ka na presidente ngayon, hindi ka na incumbent Immune ka pa rin ba? O may immunity ka pa rin ba para hindi ka masampahan ng kaso? Kasi ngayon, ongoing pinoproseso yung pagsasampa ng kaso. Base doon din sa rekomendasyon ng Quadcom. Nakasuhan tong si Digong, si Bato, at ang ilan pa pong mga opisyales na kadikit nito ni Digong. So sabi ng mga DDS may presidential immunity. Akala natin joke lang. Pero tinanong ng media, pati media ka-coffee, pinatulan. Ang media na mismo ang nagtanong dito sa presidential immunity. Sumagot ang DOJ. O, yan kayo ngayon. Sige. Tinanong ng media. Sumagot ang DOJ. Ang sabi ng DOJ, ang presidential immunity ay nag-a-apply lang sa sitting presidents. Sitting. Nakaupong presidente. Kasalukuyang presidente. Sabi po yan ng Department of Justice. Nakaupo bang presidente si Digong? Definitely hindi. Hindi naman pwede dalawang presidente natin. Isa lang ang presidente, ka-coffee. Si PBBM lang. Yung iba, presidente. Sige, presidente ng TODA, presidente ng samahan, ng asosasyon. Pero presidente, tinutukoy natin dito. A presidential immunity from suit does not apply to past presidents, making the filing of charges against former President Rodrigo Duterte possible. Justice Undersecretary Jesse Andres said on Thursday, December 19. Sa mga nag-a-aspire makakuha ng maagang pamasko kay Digong at wag itong kasuhan dahil dati naman siyang presidente, ang kanilang narrative dyan Total, dati naman yung presidente, naglingkod naman sa bayan yan, may legacy naman na iniwan yan, wag nyo nang kasuhan, maawa naman kayo. Kasi nagsilbi naman sa bayan yan, hindi pwede. Kung gagawin mo yan, kung bibigyan mo ng immunity ang mga former presidents, anong ibig sabihin yan? Pwede nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin during their term. At pamamarisan yan. O sige, magnakaw na tayo dyan. Waldasin na natin ang pera. Total, after this presidency, immune naman tayo from any suit. Or hindi naman tayo pwedeng kasuhan. Pwede ba yung ganyang narrative, mga DDS? Definitely hindi. Sa ating konstitusyon, walang sinasabi na hindi pwedeng kasuhan ang dating presidente. Hindi nagpakasasayan, gumawa ng kung anong gusto nilang gawin yan, kung ganyan yung polisiya natin. Diba? Common sense, girls. Common sense, DDS. Andres said this in an ambush interview with reporters when asked if the former president who is implicated in the alleged crimes against humanity is immune from suit, being the former president. Pinatulan talaga. Hindi ko na-expect na itatanong to ng media Kasi minsan maintindihan mo mga DDS Sige, magsabi sila, hindi nyo pwedeng kasuhan yan dahil former president yan. May legacy yan, hindi nyo pwedeng baliwalain yan. Pag marinig mo yun, directly sasabihin mo, walang ganyang immunity. Hindi pinatulan ng media. Tinanong ng media, verify ng media sa Department of Justice. Totoo ba? Yung mga pinapakalat nila na hindi pwedeng makasuhan dahil mayroong presidential immunity. Sabi ng DOJ, all past presidents are no longer immune from suit. Nagets nyo yun? Lahat ng dating mga naging presidente ng Pilipinas ay walang immunity na makasuhan. Ibig sabihin, kung may nagawa siyang krimen at nakitaan niya ng probability or ng probable cause, pwede siyang sampahan ng kaso, pwede siyang ma-issuean ng warrant, pwede siyang makulong, hindi siya immune. Only the sitting president is immune from any legal suit during his time. Sabi po ni Andres. Nag-iisa lang ang presidente. Si PBBM lang ang hindi pwedeng kasuhan ng kahit na ano man yan. Pwede nyo impeach yan, tanggalin nyo sa pwesto. O sige, under the grounds of betrayal of public trust, pero nasaan?
Nakakuha mo na kayo ng boto dyan sa House of Representatives. Hindi naman uusan dyan eh. Mga kakampi ni PBBM ang nandiyan eh. And anong kaso isasampan nyo? Yung sinisigaw ni Harry Roque, sinisigaw ng mga DDS, yung peking video nila na sumisinghot daw, yun ang gamitin nyo. Pinalutang na yung ideya na yan ng mga DDS eh. Pinalutang na yan sa Maisog, pinalutang na yan ni Roque. Yung paggamit daw ng coke, incapacity to lead. Nagsucceed ba kayo dyan? Nagtagumpay ba kayo dyan? Ano? Hindi, di ba? May isang impeachment complaint ba na na-file sa presidente sa HOR? Wala. O si Sara, yung kakampi nyo? Meron. 1, 2, 3. Tatlong impeachment complaints ang na-file dyan sa House of Representatives. Nabaliktad kayo. Di ba? Kayo to nagpasimuno o kayo tong binalikan. Karma is real. Yun lang ang ganti nyo eh. Impeachment eh. Dahil di naman pwedeng kasuhan eh. And then after the term of the president on PBBM, sampahan nyo ng kaso. Kung may matibay-tibay kayong kaso. Di ba? Kaya excited tong mga to eh. Gusto talaga nila makaupo na si Sara Duterte bilang presidente kasi gaganti ang mga yan. Ipapakulong nila si PBBM. Yan ang gusto nilang gawin eh. O sige, good luck sa inyo. Kaya gusto nila makuha ang trono. This is in connection with the recommendation of the filing of charges of the House Quad Committee on Wednesday, December 18, of crimes against humanity charges against Duterte and his allies over the war against drugs. Ang maganda dyan, sagutin nyo na lang. Diba? Sagutin nyo na lang yan. Pag nasampahan na kayo ng kaso, umuusad dyan sa DOJ, masampahan na sa korte, ma-determine ang probable cause, mag-issue yung judge ng warrant of arrest, ma-aresto, yan, pagtanggol nyo yung sarili nyo. Yan ay yung pagkakataon ninyo na masagot. Kung peke lang pala yung mga bintang na yan, hindi not guilty ang ihahatol sa inyo ng hukom. O di ba? Hindi kung guilty, apilan ninyo. Hanggang umabot kayo ng Korte Suprema, apilan kayo ng appeal dyan. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya pwedeng sampahan. Wala siyang immunity. Nilinaw na mismo yan ng DOJ. Sabi nila, si Marcos yung may kapakanan ng lahat niyan. Si Marcos ba nag-iimbestiga? Control lahat ni Marcos yan. Si PBBM lahat nagmamanipulan yan. Nagko-control sa House, nagko-control sa mga judge, sa hukom, sa lahat. Ayan, sige, sisi nyo na sa presidente. Itong side ng opinion. Side ng opinion. Ito yung opinion. Side ng palasyo. PBBM. Sabi po ni PBBM, let DOJ handle House move versus Rodrigo Duterte. Nangingialam ba si PBBM dyan? Nagbigay ba siya ng statement dyan? Nagbigay ba siya ng opinion niya patungkol sa kaso na ito na isinampa kay Digong? Wala naman tayo nakitang ganyang opinion. Ang sinasabi ng presidente, hayaan natin yung DOJ na sila na mag-handle dito sa mga rekomendasyon ng House of Representatives. President Ferdinand Marcos Jr. said on Thursday that he would leave it to the Department of Justice or DOJ to assess the House Quad Committee's recommendation to hold ex-President Rodrigo Duterte and several others accountable for crimes against humanity in the bloody war on drugs. Hinangialam ba ang Office of the President dyan? Hindi, di ba? Hayaan niya DOJ. Sila na magtingin dyan, magsuri dyan. May mga ebidensya na attachment eh. May mga testimonya. Actually, pwede nyo nga balikan yung mga testimonya. Naka-live yan. In-air nila yan. Naka-live stream yan. Sa House of Representatives. Pwede nyo balikan yan. Yung mga ebidensya, mga testimonya. The Quadcom has its recommendations. That's how the process is when they do an oversight hearing. They have their findings. They will forward it to the DOJ. And there are recommendations on how to handle all the findings in the hearings. Sabi po ni PBBM. Buti pa ang presidente at dapat naman talaga alam niya yung mga procedure. Yung iba kasi dyan, ang tagal-tagal na sa Senado, tagal-tagal lang mambabatas, hindi pa rin alam ang procedure. Halimbawa dyan sa budget, shoutout kay Lacson at kay Drilon. Di ba? Tagal-tagal nyo na dyan, hindi mo alam ang procedure. Ayan ang presidente, at least alam, natututo nga tayo. Natututo ako eh. Sa tuwing i-interviewin si PBBM, natututo ka eh. Yung mga processes eh. Yung dyan sa budget, ano sinasabi ni Lacson at ni Drilon? Ibalik daw yung budget sa BICAM. Mag-reconvene ang BICAM. Ano yun? Sabi ng presidente, walang ganyang procedure. I-veto yan. Kung ayaw mo doon, i-veto mo sa provision. Ayaw mo yung provision na yan, i-veto mo.
Ba, hindi yung magpapareconvene ka ng BICAM at tanggalin, baguhin yung mga provision doon, etc. Hindi pwede ganun. Naipasa nyo na yan for signature na ng presidente. Natuto tayo doon sa statement na yun ni PBBM. Ito pa, bago to. Natuto din tayo. Yung ginagawang oversight hearing, yun yung term oversight hearing. May oversight function ka, Coffee, ang House of Representatives, even the Senate. Yung kanilang rekomendasyon, dapat, para hindi mabasura yan, hindi matapon yan, hindi lang yan matulog sa HOR, ipinasa sa DOJ. At DOJ ang sisilip dyan. Tingnan nila, scrutinize nila yung mga pinasang rekomendasyon ng House of Representatives. O may problema ba dyan? May validity ba yung mga pinagsasabi ng HOR dyan? E pag nakitaan nila yun, mukhang posible mukhang may mga ebidensya din. Sampahan ng kaso yan. Di ba? PBBM said the DOJ will evaluate the House Quadcom panel's report to determine if charges should be indeed filed against his predecessor and to prosecute these cases. Aba, dapat lang. They still have to look and assess a lot of things like what cases should be filed and if the House Committee's recommendation went in the right direction, sabi po ng presidente. O, hindi agad ura-urada. Mr. Marcos made the remarks, wow, Mr. Marcos lang ang tawag nila. Mr. Marcos made the remarks when asked to comment on the House Quad Committee's recommendation to charge Duterte and several others with crimes against humanity for the bloody war on drugs that took more than 6,000 lives according to official report. 6,000 ang official report. Pero marami-rami pa ang hindi nasama. 12,000 to 30,000 daw yan. Walang immunity. Dahil pamamarisan kayo kung may immunity. Mapera naman si Digong, mapera naman yung mga kaalyado niya, pondohan ang legal nila, di ba? Sagutin, mag-hire ng pinakamagagaling na abogado nasa kanila naman magagaling na abogado O Panelo, magaling daw na abogado. Roque, magaling daw na abogado. O isama na nila si Torion ng KOJC, magaling na abogado. O si Marcoleta, magaling na abogado. Lahat sila magagaling. O edi kaya nila yan, di ba? Kung sampahan sila ng kaso, lahat sila magagaling, basura agad yung kaso na yan. Di ba? Pero walang immunity. Lumabang kayo ng patas. Hindi kayo bibigyan ng immunity dahil former president bibigyan ng immunity. Ano yun? Unfair naman yun. Di ba? Haharapin naman daw nila. O sige, hintayin natin yan. O siya, anong komento nyo ka-coffee? Sige, baka may gusto kayong sabihin. Mga DDS nakikinig din sa atin, nakamonitor din sa atin. Alam nyo, kung ayaw nyo ma-stress, huwag kayong makinig dito. Huwag kayong manood dito kasi ma-stress lang kayo. Dahil sinusuportahan ko si PBBM at vocal ako dyan. Sabi nyo, bias naman ni ka-coffee, pro BBM siya. Malamang, pro gobyerno ko Sinusuportahan ko ang administrasyon Sinusuportahan ko si PBBM Dahil naniniwala ako na kapag nagtagumpay yung gobyerno na yan, marami yung makikinabang. Kung bumagsak ang gobyerno, sa tingin nyo, babagsak ang buhay ng mga Pilipino? Definitely hindi. Apektado ang buhay ng mga Pilipino kapag pinabagsak nyo ang gobyerno. Kaya sinusuportahan natin ang gobyerno. Lalo na ito, administrasyon ni PBBM. Kung ayaw nyo sa ginagawa natin, edi umalis kayo dito sa channel. Di ba? Huwag kayong manood. Hindi, nagmo-monitor kayo dito. Tinan mo yung comments. Kukomment dyan. Bayarang vloggers, etc. etc. Kung anong sasabihin. Binabayaran kami ni Marcos. Nakatikim pa kami. Nagpunta kami ng pasasalamat ni PBBM. Binayaran daw kami dyan. Meron, may binigay sa amin. Teka, pakita ko sa inyo kung ano yung binigay sa amin. Ito. Sige, mag-unboxing tayo. Total, tapos na tayo sa topic. Ito, i-discuss natin to. Naimbitahan tayo sa pasasalamat ng Pangulo, no? Second year na natin itong naiimbitahan, di ba? At least, kahit ito, napapasalamatan tayo, malaking bagay din po yan. Maraming vloggers ka-coffee, nakita nyo naman yung post ko, di ba? Marami tayong mga vloggers na nakasama dyan, si Sir Contreras, si Mami Peng, si Jill, nakita natin dyan, JDB, si Koy, yan, marami ka-coffee. Pero may mga vloggers din tayo, mga kakilala na wala din doon, baka busy, di ba? Inimbitahan nila nakapunta, kaya walang issue doon. No? Ito, binigyan kami nito. Bagong Pilipinas, ang tawag dito? Basta itong bag na to na pamalengke.
Maganda to tela kasi sustainable, no? O may logo, Bagong Pilipinas. Sa loob, anong laman? Ano pala yung power bank eh? Ito may box. Ito yung maganda. Tayo nag-unboxing na makeup po yan. Oh. May box, ka-coffee. At may seal ng Office of the President. Ito yung maganda dyan. O, di ba? May seal ng Office of the President. Pag binuksan mo yung box, chinen, may pouch. Ayan, may makikita kang pouch. Sabi ng mga beater, oh. O baka may pera. Kasi binabayaran kayo eh. Tingnan natin baka meron. Baka bigla maggalaw naman ng pera to. O may pouch at may seal ng Office of the President. Mahilig tayo sa pouch eh. Marami tayong pouch. Actually, nag-iipon tayo ng mga pouch. Lalo pang biyahe, no? O, sa loob niyan, ayan. Saan yung pera? Bakit walang pera? Walang pera. Teka, baka dito sa loob. Walang pera. Ano ba talaga expect ko? May charger. Nilabas ko kasi yung power bank. Kasi ano ba yung power bank? Basta may power bank na maganda. Yung power bank may seal din ng Office of the President. Diba yun yung maganda? Ano pa? Ano pa laman? Sige. Unbox natin itong Bagong Pilipinas. Ito yung ribbon. Tinanggal na kasi natin ito. Binuksan na natin eh. Ito yung program. May program. May menu. Ano yung mga pinakain sa atin dyan? Maikli lang yung program eh. Fried lumpia ubod, chicken and pork barbecue skewers, sisig sarap, flying saucer adobo, tokwat baboy, dinuguan at puto, pansit luglug, arroz caldo, turon with langka. Pasasalamat mula sa Pangulo, Pasko ng tiwala at suporta. Simple lang yung pagkain. Pagkain Pilipino. Ano pa? Sa loob, ito, meron tumbler, tumbler na red. Sino may gusto nito? Tumbler na red. Marami na tayong tumbler. Baka may pera dito. Sabi ng mga DDS, may pera yan, may pera yan. Mukha kayong pera. May tumbler na red. May Bagong Pilipinas logo. Match pa sa tasa nating red ngayon. May damit. Bagong Pilipinas shirt, Sa harap may logo at may Bagong Pilipinas. Sinukat ko na to, kasya sa akin to, XL. And teka, nasan yung pera? Sabi ng DDS, may pera yan, kalkalin mo kasi bayaran kayo eh. Walang pera. Saan yung pera? Baka GCash na lang. Siya, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po. Alam mo kung bakit kami nagkakapera? Sa views kami nagkakapera. Sa suporta ng mga nakikinig sa amin. Sa mga ka-coffee, doon kami nagkakapera. Kasi kada 1,000 na views, kumikita kami. Diba? Doon kami nagkakapera. Yun yung bayad, pinakabayad. Kung tingin nyo bayad dyan, ang monetary value, yun sa views. Kapag nanood ka, hindi mo in-skip yung ads, okay lang din kahit i-skip mo, may portion din dun. Dun, yun ang pinakasahod namin. Yun yung pambayad ng internet, pambayad ng kuryente, pambayad sa mga resources na kinakailangan mo, etc. Diba? Siya, sige. Ako magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig, nasa Facebook, please like and follow, nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating bagong upload. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye at kape tayo.